O eto, breaking news mga kababayan. Mula po ito mismo sa Facebook page ni Junior Bangag. Siya ho mismo ang nagbalita dito sa atin mga kababayan na di umano ay nasa kote na si Saldico at ngayon nasa kustodiya po mga kababayan ng Czech Republic. Para sa kanila, itong balitang ito, big fish na big fish. Para sa kanila, mga kababayan, para kay Junior Bangag. Pero kung ako po ang tatanungin, 1 to 10, nasa 3 lang, 3. Bakit? Bakit hindi ako natutuwa, mga kababayan? Una, hindi ko masasabing big fish si Saldico. Meron pang mas big fish sa kanya, mga kababayan, na nasa laya pa. At ang masaklap, nasa Pilipinas lang. Kung nahuli po nila ang isang Saldico na nasa ibang bansa, paano pa kaya itong nasa Pilipinas? Bakit hindi po nila mahuli-huli? O, yun po ang katanungan dun eh. O, ito po ang mismong sinabi niya. Basahin ko ho sa inyo, mga kababayan. Breaking news na po ito. Short video lang po muna tayo para hindi na pumapanis itong bagong issue, no? Bongbong Marcos na page, mga kababayan, ha? 12 minutes mula po nung makita ko itong video nito. Nahuli na si Saldico. Ayan ha! He is now detained and froggy after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities, mga kababayan. Nasa Czech Republic po, mga kababayan, si Saldico. Nahuli di umano ito habang papatawid di umano, mga kababayan, sa sa papuntang Czech Republic nga na walang kaukulang dokumento, kulang sa dokumento. Yan po ang naging dahilan, mga kababayan. We are in close coordination with the Czech government and ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Paano kung sa Czech Republic pa ito makakuha ng ano nga yun, mga kababayan? Ano nga yun, nakalimutan ko. Ayun! Political asylum, mga kababayan. Pambira naman talaga. Pasensya na po. Nagsisimula na po ang edad na tumataas, kaya nagiging makalimutin na rin po, mga kababayan. Nagkikipag-tulungan na di umano sila, mga kababayan. Nagkikipag-kooperasyon na sila sa Czech government para sa mga legal na mga proseso, mga kababayan, at maisaayos ang pagbabalik ni Saldico sa ating bansa. We will keep the public informed as development unfold. Talaga lang baka mamaya baka mamaya doon pa lang kinunsabo na ninyo. Mga kababayan, at higit nga sa lahat, baka doon pa sa Czech Republic yan, mga kababayan, makakuha ng asylum. Edi pikat na naman sila. Kaya sabihin sa kanila ng Czech Republic, teka, ba't namin ito iuwi sa inyo? Nangangailangan pala ito ng asylum. Baka mamaya gurgurin lang ito sa bansa ninyo. Aba, tanggapin na lang namin itong mama na ito. Yari na. Inunahan niyo na po ng balita, mga kababayan. Inunahan niyo na po ng yabang. Nahuli na si Saldico. Nasa Czech Republic na siya. Malaman-laman natin, mga kababayan. Ayaw ibigay sa atin. Kasi may asylum na o patay na. Kita nyo na, mga kababayan. Kung nalaman po nila ang kinaroroonan ngayon at mga nangyari sa buhay ngayon ni Saldico, mga kababayan, bakit hindi po nila kayang alamin na kung sino talaga ang pinaka-mastermind
na mga nangyaring nakawan sa kaban ng bayan, mga kababayan, na hanggang ngayon pilit po nilang pinagtatakpan. Kaya ayan, napakasigasig po ng kanilang mga attack dog, ng kanilang mga palamunin na mga kongresista, mga kababayan, sa impeachment ni BP Inday Sara. Kasama ko kasi yan eh. Sa smoke screen, kasama rin yan si Pastor Kibuloy, si Tatay Digong, lahat po ng mga tao na kilala po sa ating bansa. Kaya po nila hinawakan at ayaw ho nilang bitawan kahit hindi naman po napapatunayan yung mga kasalanan na tawag nito, ibinabato o ipinupukol o yung ibinibintang ho sa kanila, no, mga kababayan, hinahayaan po nilang nasa loob, manatili sa loob. Oh, ayan po, mga kababayan. Kasi mahirap na pag ito nagsalita, nako, mas maraming maniniwala, lalo na si Tatay Digong at si Pastor, mga kababayan. Kaibigan niya dalawa na yun. Imposibleng nalalaman isa, hindi alam mo isa. O, di ba, mga kababayan? Idadaan lang ni Pastor sa mga pagwawalian, mga kababayan, eh. No? Sa pagsambang ginagawa nila. Maiintindihan na ng tao yan, eh. Di ba? Napakaraming mga pari nga ngayon na dinadaan lang sa wali ang mga pagbanat sa kasalukuyang administrasyon, mga kababayan. Di ba? Napakaraming pari. Yung iba nga, lantaran talaga sumuporta kay Tatay Digong. Dahil kitang-kita nila at alam nila, nauunawa nila na napakalala na ng korupsyon sa ating bansa, mga kababayan. Ako, kulang si Saldico. Yung iba, nasa laya, nasa Pilipinas lang, hindi po nila kayang tukuyin. Meron po silang, kumbaga, iniingatan na ayaw nilang malaman ng sambayan ng Pilipino. Kaya nagtatakipan na lang sila sa mga nakawan na nangyayari sa kaban ng bayan, mga kababayan. Pero si Saldico, nabalitaan kaagad nila at makikipag-ugnayan na sila para mapauwi ng bansa. O di mabuti. Sige, okay yan. Kung sakali na makauwi si Saldico sa ating bansa, sana wag niyong dagdagan ng maleta, ha? Mahirap na, baka mamaya doblehin nyo yung, yung maletang natanggap ni Saldico. Para lang bumaliktad, para lang iba ang sabihin sa kabila ng kanyang mga naging pasabog sa flood control scam na ito na dawit lahat. Pangulong Marcos, asawa niya si Charis naman, si Sandro, ayan, sabi po ni Saldico yan, mga kababayan, di po ba? Martin Romualdez, binanggit niya ho yan di ba, mga kababayan? Mabuti yan kung magsasalita ng maayos at hindi pangakuan ba, walang pangako, nayaan mo, manahimik ka lang, umuwi ka ng Pilipinas, wag ka na lang makinig sa mga nagtatanong sa'yo, basta wala kang sasabihin, yung mga sinabi mo, babawiin mo, balikara na, mga kababayan. Tapos, ang magiging kinalabasan, nako, paano nilalaruin kaya ito, na baka pati yung mga nangyayaring investigasyon ngayon sa impeachment, isasakay nila, kay Saldico, mga kababayan, baka gumawa ng panibagong script, no? Baka lang naman, baka gumawa ng panibagong script para idawit si Inday, mga ako po. Ewan ko kung paano nila gagawin, ha? Yan lang naman po naiisip natin. Naiisip lang, natatakot ako kasi tayo, mga kababayan. Bakit? Bawat kibot po nitong mga ito, dadawit po nila ang mga Duterte. Lalo na ngayon sa impeachment ni Inday Sara. Nako, mga kababayan, baling-bali na nga ang batas Bendalo na nga nangyayari, mga kababayan Yan pa kayang simpleng pagpaparatang hindi kayang gawin? Napakadali po. Iparatang yan, mga kababayan, lalo na. Kanila po ang kapangyarihan ngayon. Kung lang naman. Kung mangyayari lang naman. Sana nga hindi. Para
kung ano man ang laban ngayon ng ating pangalawang Pangulo, itong impeachment, wala ito. Panis ito sa kanya. Dahil nagkanda mali-mali na si Madriaga. Di ba, mga kababayan? Mali-mali na po yung mga sinasabi niya. Siguradong panalo na si Inday nito. At napakarami ng lumutang na mga nagpatutuong walang katotohanan yung mga sinasabi ni Saldico. Katulad na naman po na may-ari ng Nomo, may-ari ng painting, ano ho, mga kababayan. No, isa na ho yan. No, patunay na kasinungalingan lang ang mga sinasabi ni Madriaga sa impeachment ni BP Inday Sara. No. Ngayon, dahil nahuli si Saldico, ewan ko lang kung maiuwi nila sa Pilipinas, sana maiuwi nila para kumarap ito sa mga pagdinig at mabuksan muli ang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Doon niya mismo ikanta yung mga sinabi na niya sa social media, mga pasabog niya. Huwag sana mabago ang script, mga kababayan. Sana walang bumaliktad. Baka, ako natatakot ako, nasabi ko pa man din sa inyo, na baka mayroong bumaliktad. Hindi ko po alam kung anong klaseng baliktad yun eh. Kasi sinabi lang po sa atin ng ating butike na kaibigan, mga kababayan. Meron di umanong babaliktad. Naku, baka, huwag naman sana. Mapopornada pa, mga kababayan. Okay.